Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Kasi Rabon. Matapos ang ilang araw ng pangamba, pag-aalala, walang tigil na paghahanap, unti-unti nang lumilinaw ang mga nangyari sa nawawalang bride-to-be na si Sherade. Juan, sa kanyang panayam kasama, ang mga autoridad, buong tapang na ikinuwento, ni Shera ang mga araw na siya ay nawawala, isang karanasang puno ng takot, pagkalito at pagod, ngunit nagpakita rin ng kanyang lakas ng loob upang mabuhay. Ayon kay Shera, wala siyang malinaw na plano o patutunguhan nang siya ay umalis. Hindi raw niya alam kung saan talaga siya pupunta o kung hanggang saan siya aabot. Ang tanging alam niya noon ay kailangan niyang maglakad, magpatuloy, at umasa na may patutunguhan ang bawat hakbang na kanyang ginagawa. Nang tanungin siya ng mga autoridad kung naglakad, lamang ba siya sa buong panahong nawawala siya, tahasan at tapat niyang sinagot ito. Inamin niyang madalas siyang maglakad at mas masakit pakinggan. Ginagawa niya ito sa mga oras na itinuturing na pinakadelikado. Naglakad lang po ako, pero madaling araw ko po yan nilalakad, ayon kay Shera. Nagulat at nabahala ang mga autoridad sa kanyang sinabi. Madaling araw. Panahong tahimik ang mga kalsada, kakaunti ang tao, at mataas ang panganib lalo na para sa isang babaeng nag-iisa. Lalong ikinabahala ng pulisya ang layo ng distansyang kanyang nilakad at kung paano niya kinaya ang ganitong sitwasyon ng mag-isa. Tinanong siya kung paano niya nalampasan ang mga lugar na hindi niya kabisado at kung alam ba niya talaga kung saan siya papunta. Ngunit ang sagot ni Shera ay mas lalong nagpakita ng kanyang kalagayan noong mga panahong iyon, isang taong litong-lito at umaasa na lamang sa kung anong makita. Aminado siyang wala siyang malinaw na direksyon. Wala siyang mapa, wala ring konkretong plano. Ang tanging gabay niya ay ang mga karatulang kanyang nadadaanan sa kalsada. Hindi po. Etong days before po ngayon, nakita ko lang po yung karatula na Cubao. Tapos sinusundan ko po siya, kwento niya. Sa simpleng pahayag na ito, makikita ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Isang babaeng pagod na, emosyonal na wasak, at nalilito, ngunit patuloy pa ring naglalakad. Sumusunod sa mga karatula kahit hindi alam kung saan talaga siya dadalhin ng daan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa kalagayan ng isang taong dumaan sa matinding emosyonal na bigat. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, dala niya ang takot, pagod, at pag-asang may makakatulong, may makakakita, at may liwanag sa dulo ng kanyang nilalakaran. Sa puntong ito ng kanyang salaysay, malinaw na hindi biro ang pinagdaanan ni Shera de Juan, isang karanasang nagbukas ng mata ng marami. Tungkol sa kahalagahan ng mental health, lalo na sa mga panahong puno ng pressure at emosyonal na pagsubok. Habang mas lumalalim ang kwento ni Shera de Juan, mas lalong nauunawa ng publiko kung gaano kabigat ang kanyang pinagdaanan sa mga araw na siya ay nawawala. Hindi lamang ito simpleng paglayo o pagkawala. Isa itong kwento ng pagkalito, emosyonal na bigat, at isang taong pilit na kinakaya ang sitwasyon, kahit halos wala ng lakas. Ayon sa mga autoridad, kapansin-pansin ang kalagayan ni Shera nang siya ay matagpuan. Siya ay pagod, tahimik, at halatang dumaan sa matinding stress. Sa kanyang panayam, makikita na hindi lamang pisikal ang kanyang pinagdadaanan, kundi pati na rin emosyonal at mental. Sa bawat tanong ng mga pulis, dahan-dahan niyang ibinubukas ang kanyang karanasan. Ikinuwento niya kung paanong araw-araw ay naglalakad, siya nang walang kasiguraduhan kung tama ba ang kanyang direksyon. May mga pagkakataong gutom, pagod at litong-lito siya, ngunit patuloy pa rin siyang sumusunod sa mga karatula sa kalsada, parang umaasang may dadalhin itong sagot. Hindi raw niya lubos na namamalayan kung gaano na siya kalayo. Ang mahalaga sa kanya noon ay ang makalayo sa kanyang pinanggalingan at makahanap ng lugar kung saan siya makakahinga kahit sandali. Sa ganitong estado, malinaw na si Shera ay hindi nag-iisip ng malinaw at higit na pinapairal ang instinct kaysa plano. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong kilos ay karaniwan sa mga taong dumaranas ng matinding emotional na stress. Kapag ang isang tao ay overloaded na sa isip at damdamin, maaari itong humantong sa disorientation, kung saan nawawala ang malinaw na pag-iisip at ang desisyon ay nagiging impulsive. Habang naglalakad siya sa madaling araw, mas lalo raw siyang nakakaramdam ng takot at pangamba. Tahimik ang paligid, kakaunti ang tao, at bawat tunog ay nakakadagdag sa kanyang kaba. Gayunpaman, pinipili pa rin niyang magpatuloy kaysa huminto at mag-isip ng mas malalim. Nang tuluyang kumalat ang kanyang kwento, umani ito ng matinding reaksyon mula sa netizens. Marami ang naawa,
na bahala at nagbigay ng mensahe ng suporta kay Shera. May mga nagsabing swerte pa rin siya at ligtas siyang natagpuan, habang ang iba naman ay nanawagan ng mas maayos na mental health support lalo na para sa mga taong dumaraan sa mabibigat na pagbabago sa buhay. Ang kanyang karanasan ay nagsilbing paalala na ang mga emosyonal na problema ay hindi laging nakikita sa labas. Minsan tahimik lang ang isang tao, ngunit sa loob ay naguguluhan at naghihirap na pala. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang kaligtasan ni Shera ay isang malaking pasasalamat. Ngunit kasabay nito, nagbukas din ang kanyang kwento ng mas malawak na usapan tungkol sa pangangalaga sa mental health, responsibilidad ng komunidad, at ang kahalagahan ng pakikinig bago humusga. Matapos matagpuan si Shera de Juan at mailahad ang kanyang pinagdaanan, unti-unting nagbago ang tono ng usapan sa social media. Mula sa pangamba at espekulasyon, napalitan ito ng pag-unawa, simpatiya at mas malalim na diskusyon tungkol sa mental health at emotional na kalagayan ng isang tao sa gitna ng mabibigat na pagsubok sa buhay. Maraming netizens ang umamin na noong una ay hindi nila agad naintindihan kung bakit bigla na lamang nawala si Shera. May ilan na nagtanong, may ilan na nagduda, at meron ding humusga. Ngunit matapos marinig ang kanyang salaysay, kung paanong siya ay naglakad nang walang malinaw na direksyon, nalilito, pagod, at emosyonal na sugatan. Unti-unting nabuksan ang isipan ng marami. Para sa karamihan, naging malinaw na hindi lahat ng pagkawala ay may kasamang masamang intensyon o lihim na dahilan. Minsan, ito ay bunga ng bigat ng damdamin na hindi na kayang ipaliwanag ng isang tao kahit sa sarili niya. Ayon sa ilang mental health advocates, ang karanasan ni Shera ay isang halimbawa kung paano naapektuhan ng matinding stress ang pag-iisip ng isang individual kapag ang emosyon ay naghalo-halo, takot, pagkalito, pressure, at pagod din. Maaring mawala ang kakayahan ng isang tao na magplano ng maayos o gumawa ng ligtas na desisyon. Sa halip na sisihin, mas pinili ng marami na magbigay ng suporta. Naglabasan ng mga mensahe ng pagdarasal, pag-unawa, at paalala na hindi biro ang pinagdaraanan ng isang taong tahimik lamang sa panlabas. May mga netizens din na nagsabing ang kwento ni Shera ay dapat magsilbing babala at paalala sa lahat, lalo na sa mga pamilya at kaibigan na pakinggan at alamin ang kalagayan ng kanilang mahal sa buhay. Para sa pamilya ni Shera, ang kanyang pagkakatagpo ay isang malaking ginhawa. Hindi man naging madali ang mga araw ng paghahanap at pag-aalala, ang mahalaga ay ligtas siyang nakabalik. Sa ngayon, mas pinahahalagahan nila ang kanyang kalusugan, pisikal, man o mental, kaysa sa anumang tanong o puna ng publiko. Ang kwento ni Shera, de Juan ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang bride-to-be na natagpuan. Isa rin itong kwento ng isang taong naligaw. Hindi lamang sa kalsada, kundi sa sariling damdamin. At sa kabila ng lahat, siya ay muling nakabalik, dala ang isang karanasang magsisilbing aral hindi lamang sa kanya, kundi sa marami. Sa panahong mabilis tayong humusga at magkomento online, paalala ang pangyayaring ito na may mga kwentong mas malalim kaysa sa nakikita natin sa balita o social media. Minsan, ang kailangan lamang ng isang tao ay pag-unawa, hindi panghuhusga. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ni Shera at ang aral na iniwan ng kanyang kwento. Kung may kakilala kang dumaranas ng matinding emosyonal na bigat, huwag balewalain. Isang simpleng pakikinig ay maaaring makapagligtas ng isang tao. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na update.